Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 531. Mabilis na lumipas ang oras habang nag-uusap sina Huangfeng at Suyamo. Napakabilis nito kaya hindi na napansin ni Huangfeng ang paglipas ng oras. Kinabukasan, pagkatapos humingi ng pahinga sina Huangfeng at Suyamo, lumabas sila upang maghanap ng angkop na pabrika. Alam din ni Xi Mengjiao na humiling si Huangfeng ng leave sa pagkakataong ito. Kadalasan, gusto niyang pag-alitan si Huangfeng kapag humiling ito ng leave, ngunit ngayon, talagang napakasaya niya. Hindi lamang siya walang sinabi kay Huangfeng, tinanong pa niya si Huangfeng kung sapat na ba ang isang araw. Kung hindi, maaari siyang humingi ng ilang araw pa. Natural na alam ni Huangfeng kung ano ang iniisip ni Xi Mengjiao. Ayaw lang niyang makita sila ni Suyamo na malapit sa isa't isa. Hindi siya pinansin ni Huangfeng. Si Huangfeng ay naghahanap ng isang pabrika sa pagkakataong ito upang magtimpla ng alak. Marami pa ring maliliit na pagawaan ng alak sa bansa. Dahil sa mababang entry threshold, nagkaroon ng maraming pribadong pagawaan ng alak. Sa makatuwid, napakadali para kay Huangfeng na makahanap ng pabrika na tulad nito. Siyempre, hindi ganoon kadaling bumili ng pabrika. Kinailangan ni Huangfeng na tingnan man lang ang ilan bago siya makapagdesisyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala siyang tulong ni Guo Liang. Sarili lang niya ang maaasahan niya, kaya natural na mas mabagal. Kinaumagahan, nakatanggap si Huangfeng ng tawag mula kay Li Binyan. Nagtatanong kung nasaan siya at kung may oras ba siyang lumabas. Si Huangfeng ay natural na walang oras ngayon, ngunit dahil ipinangako niya kay Li Binyan na isasama niya ito, maaari lamang itakda ni Huangfeng ang oras para bukas. Sa hapon, nakatanggap si Huangfeng ng isang hindi inaasahang tawag. "Hello, Secretary Q. Bakit mo ako hinahanap?" Nagtatakang tanong ni Huangfeng. Mula noong kaso nitong Tianjun, bihira silang makipag-ugnayan sa isa't isa. Hindi niya inaasahan na si Secretary Qiu ang magkukusa na tawagan siya ngayon. "Nasaan ka? Kung may oras ka, pumunta sa iyong pabrika." "Pupunta na ako doon," sabi ni Secretary Qiu. "Pupunta ka ba sa aking pabrika?" Lalong nagulat si Huangfeng. Hindi niya inaasahan na pupunta si Secretary Qiu sa kanyang pabrika. "Sige, pupunta ako dyan." Hindi mahalaga kung bakit pumunta si Secretary Qiu sa pabrika, dahil nandoon siya, si Huangfeng, bilang boss, ay natural na kailangang samahan siya. Bukod dito, ang kasalukuyang katayuan ni Kalihim Qiu ay nagpasya na kung walang mahalaga, hinding-hindi niya sinasadyang pumunta sa kanyang pabrika. Pagkatapos nito, sumugod si Huangfeng sa pabrika habang ipinapalam kay Guo Liang na ayusin ang isang reception. Anuman ang mangyari, si Secretary Qiu ay kasalukuyang isa sa nangungunang 5 tao sa Qing Province. Kung bibisita ang naturang tao sa kanilang pabrika, tiyak na matatanggap nila siya ng maayos. Nang dumating si Huangfeng sa pabrika, naroon na si Secretary Qiu. Kasama niya si Guo Liang sa kanilang paglilibot sa pabrika. Noong unang nagsimula ng produksyon ang pabrika, dumating si Secretary Qiu. Gayunpaman, kumpara sa panahong iyon, ang kasalukuyang sitwasyon ng pabrika ay malinaw na ibang-iba. "Secretary Qiu, bakit ka nandito?" Nagmamadaling humakbang si Huangfeng at nagtanong. "Siyempre, may something." Nakangiti si Secretary Qiu habang nakatingin kay Huangfeng. Pagkatapos, lumingon siya ng bahagya at sinabi kay Huangfeng, "Huangfeng, hayaan mong ipakilala kita sa isang tao. Ito ang hepe ng Environmental Protection Bureau ng Qing Province, si Hu Bing." Itinuro ni Secretary Qiu ang isang medyo may edad na lalaki sa tabi niya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya, "Chief Hu, ito si Huangfeng, ang amo ng pabrika na ito. Napakabuting binata." "Hello, Chief Hu. Welcome sa aming factory." Nagmamadaling binati siya ni Huangfeng. Dati, inakala niya na ang mga tao sa tabi ni Secretary Qiu ay mga subordinate niya. Hindi niya akalain na may chief ng Environmental Protection Bureau sa kanila. "Kumusta, Boss Huang?" "Boss Huang, napakabata mo, ngunit mayroon ka ng ganoong karera. Talagang bata ka at may pangako," nakangiting sabi ni Chief Hu. "Masyado kang mabait." Medyo nahihiya na sabi ni Huangfeng.
Ito ang unang pagkakataon na may nagsabing bata pa siya at may pangako. Dahil dito ay medyo napahiya siya. Chief Ho, tama ka sa pagkakataong ito. Ipinagpatuloy ni Secretary Q, huwag magpalin lang sa murang edad ni Huang Feng. Itinayo niya ang pabrika na ito mula sa simula. Bukod dito, marami sa mga makina dito ang naibenta at ang feedback ay napakaganda. Hindi ka ba nahirapan sa polusyon ng ilang malalaking negosyo kamakailan? Dinala kita dito ngayon para tingnan. Baka matulungan ka ng pabrika ni Xiao Huang. Panipi. Oh, nakikita ko. Titingnan ko itong mabuti, sabi ni Chief Hu. Bagamat kausap niya ang direktor, halatang hindi niya may kukumpara si Secretary Q. Kaya kailangan niyang maging magalang kapag kausap niya si Secretary Q. Sa katunayan, nung dinala dito si Chief Hu ni Secretary Q, medyo nalilito pa rin siya. Hindi niya alam kung bakit siya dinala dito ni Secretary Q, pero nang marinig niyang ipinakilala ng manager ang mga produkto dito, may hula na siya sa kanyang puso. Gayunpaman, naisip niya na ang pabrika na ito ay pinamamahalaan ng isa sa mga kamag-anak ni Secretary Q, at gusto ni Secretary Q na siya ang bahala sa kabilang partido. Kung tutuusin, ang mga produkto ng kabilang partido ay may kaugnayan sa lugar na nasasakupan niya. Naisip din ni Chief Hu na hanggat hindi masyadong masama ang mga produkto, hindi magiging problema sa kanya ang pag-aalaga nito. Siyempre, hindi masyadong malaki ang sukat. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-uusap ni Huang Feng at Secretary Q, napagtanto niya na maaaring mali ang hula niya tungkol sa relasyon ni Secretary Q at ng boss ng pabrika na ito. Parang hindi sila magkamag-anak, pero dahil si Secretary Q ang personal na nagdala sa kanya dito, halatang hindi ordinaryo ang kanilang relasyon. Dapat mong tingnan itong mabuti. Hindi ako nagsinungaling tungkol dito, sabi ni Secretary Q. Pagkatapos nito, hiniling ni Huang Feng kina Guo Liang at Master He na ipakita kay Chief Ho ang paligid at ipakilala ang lugar sa kanya. Pagkatapos, dinala ni Huang Feng si Secretary Q sa kanyang opisina. Maraming salamat, Secretary Q. Nagbuhos si Huang Feng ng isang basong tubig para kay Secretary Q at pinasalamatan siya. Siyempre, alam niya na dinala ni Secretary Q si Chief Hu dito para tulungan siya. Walang mga tagalabas dito. You can just call me Uncle Q. Ang layo ng boses ni Secretary Q. Kinuha ni Secretary Q ang baso mula kay Huang Feng at sinabing, sa totoo lang, nagkataon lang ito. Kahapon, narinig ko si Chief Hu na nagrereklamo na maraming malalaking negosyo ang hindi gumagawa ng magandang trabaho sa sewage treatment. Marami sa kanila ay wala pang ang qualified na sewage treatment equipment na ikinainis niya. After I heard about it, I remembered that you happen to produce this kind of the chief, so I still brought him this kind of equipment ngayon. Sariling opinyon ni Hu. Kahit ano, maraming salamat, Tio Q. Alam ni Huang Feng na kung wala ang rekomendasyon ni Secretary Q, magiging napakahirap para sa kanya na makilala ang isang tulad ni Chief Hu. Bagamat wala pa siyang natamo na benepisyo, nasa harapan na niya ang pagkakataon. Kabanata 532. Makalipas ang halos isang oras, dumating din sa opisina si Director Hu, kasama si Guo Liang. Mula sa ekspresyon ni Direk Hu, makikita na siya ay nasa mabuting kalagayan. Siya ay dapat na lubos na nasisiyahan sa mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ng pabrika ni Huang Feng. Tama sina Huang Feng at Secretary Q. Talagang nasa mabuting kalooban si Direk Hu. Pakiramdam niya ay nakatanggap siya ng hindi inaasahang sorpresa. Hindi niya akalain na ang isang pabrika na sa tingin niya ay maliit lang ang makakapagbigay sa kanya ng ganoong kalaking sorpresa. Ito ay talagang isang kasiya siyang sorpresa, dahil nakita ni Chief Hu ang epekto ng paggamot ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya sa lugar. Mas maganda lang ito kaysa sa nakita niya noon, at mas mataas din ang kahusayan. Higit sa lahat, ang kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ay maliit, at kahit na ang gastos ay hindi mataas. Tinanong niya pa lang si Guo Liang tungkol sa presyo ng kagamitang ito, at ang sagot na nakuha niya ay nasiyahan siya, dahil ang presyo ay mas mababa kaysa sa karamihan ng iba pang kagamitan ng parehong uri, at ang kahusayan at paggana ng mga kagamitang iyon ay hindi kasing ganda ng isang ito. Director Hu, nakita mo na ba ang lahat? Huwag mag-atubiling magtanong sa akin kung mayroon kang anumang mga katanungan, sabi ni Huang Feng. Oo, nakita ko na lahat.
Ngumiti si Direk Ho at sinabi, kailangan kong sabihin, Boss Huang, ang iyong kagamitan ay talagang maganda. Pagkatapos noon, tumingin si Director Ho kay Secretary Q at sinabing, salamat, Secretary Q. Malaki ang naitulong mo sa akin sa pagkakataong ito. Huwag mo nang banggitin. Gusto nating lahat na umunlad ang lungsod at sabay-sabay na protektahan ang kapaligiran, di ba? Nakangiting sabi ni Secretary Q. Oo, sumang-ayon si Direk Ho. Pagkatapos noon, naghanda si Secretary Q na umalis dahil may gagawin siya. Nais ding umalis ni Direk Ho kasama siya. Gayunpaman, bago siya umalis, sinabi niya kay Huang Feng na babalik siya sa susunod na araw. This time, hindi na siya dadating mag-isa. Magdadala siya ng ilang boss ng pabrika. Sa katunayan, maaaring hindi maimbitahan ni Direk Ho ang lahat ng mga boss sa pamamagitan lamang ng kanyang mukha. Gayunpaman, ito ay naiiba dahil si Secretary Q ay kasangkot. Bagamat hindi niya alam kung ano ang relasyon ni Secretary Q at Huang Feng, lubos na pinahahalagahan ni Secretary Q si Huang Feng. Hindi maaaring mali iyon. Dahil dito, naniwala siyang bibigyan siya ng mukha ng mga amo. Hindi na kailangan pang magsalita ni Secretary Q. Ang mga taong may sapat na kaalaman ay malalaman kung ano ang gagawin. Hindi ko inaasahan na ang direktor ng Environmental Protection Bureau ay personal na pupunta sa aming pabrika, sabi ni Guo Liang matapos makitang umalis sina Secretary Q at Director Hu. Wala iyon. In the future, we'll be meeting many big shots. Sabi ni Huang Feng. Ikaw ang pinakamasungit. Nakangiting sabi ni Guo Liang. Gayunpaman, hindi niya pinabulaanan ang mga salita ni Huang Feng. Nakikita niya na hanggat walang malalaking aksidente, tiyak na uunlad at lalawak ang kanilang pabrika. Kapag lumawak ang laki ng pabrika, ang mga taong hindi niya maabot noon ay magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa kanila. Kinagabihan, hindi nakasama ni Huang Feng si Guo Liang sa hapunan dahil may naghihintay na babae sa kanya sa bahay. Isang beses niya itong pinatayo kagabi. Kung hindi siya bumalik para ipagluto siya ngayon, malamang nag-give-in niya ang bahay. Tamang-tama, matapos makita si Huang Feng na nakauwi sa oras, ang mukha ni Bai Xiaoro ay nagpakita ng nasisiyahang ekspresyon. Kung nakalimutan na naman siya ni Huang Feng ngayong gabi, hindi niya naisip na patikim kay Huang Feng ang kapitan nito. Nagkaroon ng breakthrough sa sewage treatment plant. Malinaw na nasa mabuting kalooban si Huang Feng. Gayunpaman, dahil doon, kinailangan niyang naroon bukas. Sa kasong ito, kailangan niyang humingi muli ng leave. Bukod dito, nangako siyang lalabas kasama si Li Bingyan bukas. Maaari lamang niyang sirain ang appointment. Bukod dito, wala pa ring gumagalaw sa storage box, na naging dahilan upang bahagyang balisa si Huang Feng. Nalaman ni Huang Feng na marami talaga siyang dapat gawin. Kailangan niyang alagaan ang planta ng paggamot sa dumi sa Alcantarilla, kailangan niyang magbukas ng serbeserya, at nangako rin siyang lalabas kasama si Li Bingyan. Bilang karagdagan, kailangan niyang maglaan ng oras upang gamutin si Tianlin. Hindi niya mapigilan ang kanyang panloob na puwersa at paglilinang ng mahika. Ang pinakamahalaga, kailangan niyang ituloy si Suyamo. Kapag nagsimula na ang usaping ito, hindi na ito mapipigilan. Sa makatuwid, binigyang halaga ito ni Huang Feng. Sa pag-iisip kay Suyamo, isang araw siyang hindi nakita ni Huang Feng. Bago yun, naranasan na rin niyang hindi ito makita ng ilang araw. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang magkabilang panig ay ordinaryong magkaibigan lamang. Si Huang Feng ay walang anumang espesyal na damdamin. Gayunpaman, ito ay malinaw na naiiba ngayon. Pagkatapos ng isang araw na hindi nakita si Suyamo, na-miss pa rin siya ni Huang Feng. Sa makatuwid, pagkatapos maligo si Bai Xiaoro, nagkusa si Huang Feng na tawagan si Suyamo. Sa kabilang banda, iniisip din ni Suyamo si Huang Feng. Siya at si Huang Feng ay may parehong damdamin. Matapos ang isang araw na hindi nagkita, na-miss din niya ito ng sobra. Kaya lang noong nagtatrabaho siya ngayon, na-distract siya. Tuwing nagriring ang phone niya ay agad niya itong tinignan. Gayunpaman, sa tuwing nalaman niyang hindi iyon numero ni Huang Feng. Sa sandaling ito, muling nagring ang kanyang telepono. Dali-dali niya itong nilingan at nakita ang pamilyar na numerong iyon. Sa wakas ay sumili ang ngiti sa mukha niya. Tatawag na naman ba yung nakakainis na lalaki?
Sa pagtingin sa ekspresyon ni Suyamo, nahulaan ni Si Mengjiao na ang tawag na ito ay talagang galing kay Huang Feng. Nakita niya ang ugali ni Suyamo ngayon. Alam din niya na ang kanyang sister Yamo ay tiyak na hindi lang magandang impression kay Huang Feng. Malinaw, si Sister Yamo ay nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan kay Huang Feng. Dahil dito, nagsimulang suriin ni Si Mengjiao ang kanyang saloobin sa unang pagkakataon. Mali ba talaga? Obviously, sobrang gusto ni Sister Yamo si Huang Feng. Kung hindi, hindi siya magkakaganito matapos ang isang araw na hindi niya ito nakita. Ito ay simpleng pag-uugali ng isang babaeng umiibig. Kahapon lang nagsimula ang relasyon ni Huang Feng at Sister Yamo. Sa hinaharap, huwag kang magkaroon ng labis na pagkiling kay Huang Feng. Siya ay talagang isang mabuting tao. Nadama ni Suyamo ang kawalan ng katarungan para kay Huang Feng. Beauty is in the eye of the beholder. That's why you think that guy is a good person. Sige, you guys continue chatting. Maliligaw na ako, sabi ni Si Mengjiao. Kung kahapon lang, siguradong mag-iisip siya ng paraan para pigilan sina Sister Yamo at Huang Feng na mag-chat. Gayunpaman, matapos makita ang ugali ni Sister Yamo ngayon, naramdaman niyang mali siya. Kaya naman, kailangan niyang pag-isipan itong mabuti. Sa ngayon, wala siyang pakialam kina Sister Yamo at Huang Feng. Nang makitang hindi sinasadya ng kanyang matalik na kaibigan na istorbohin siya tulad ng kahapon, medyo nagulat si Suyamo. At the same time, medyo natuwa din siya. Mas mabuti kung pag-isipan ito ni Si Mengjiao. Sa makatuwid, nang sagutin niya ang tawag ni Huang Feng, ang mood ni Suyamo ay bumuti ng husto. Kabanata 533. Maganda ba ang mood mo ngayon? Hindi gaanong nag-usap sina Huang Feng at Suyamo, ngunit masasabi niya na si Suyamo ay halatang nasa mabuting kalagayan ngayon. Well, hindi ko alam kung bakit, pero mukhang pinag-isipan ito ni Mengjiao. Hindi niya ako sinasadyang guluhin ngayon at hindi niya ako hinayaang tawagan ka, sabi ni Suyamo. Talaga, ang galing, masayang sabi ni Huang Feng. To be honest, ang babaeng nagustuhan niya ay laging may isang taong sadyang lumalaban sa kanyang tabi. Bukod dito, madalas niyang sinasamantala ang pagkakataong masamain siya kapag wala siya. Napakasama ng ganitong uri ng bagay. Bagamat inakala ni Huang Feng na si Suyamo ay hindi isang taong madaling maimpluwensyahan ng mga opinyon ng ibang tao, kung ang kanyang matalik na kaibigan, si Si Mengjiao, ay patuloy na basto sa kanya, halatang makakaapekto ito sa kanyang relasyon kay Suyamo. At ngayon, bagamat hindi niya alam kung bakit naisip ito ni Si Mengjiao, malinaw na ito ay isang magandang bagay. Si Huang Rui ay natural na napakasaya. Oo, sa totoo lang, mabuting tao pa rin si Mengjiao. Masyado lang siyang nag-aalala sa akin. Natatakot siya na mapagsamantalahan ako. Si Suyamo ay nagsimulang magsabi ng magagandang bagay tungkol kay Si Mengjiao sa harap ni Huang Feng muli. Siya ay nasa gitna, at maaari lamang subukan ang kanyang makakaya upang i-coordinate ang relasyon sa pagitan ng dalawa. Well, alam ko, siya ay isang baliw na babae, ngunit talagang nagmamalasakit siya sa iyo, sabi ni Huang Feng. Alam na maaaring hindi mapigilan ni Si Mengjiao siya at si Yumo sa hinaharap. Mas maganda ang mood ni Huang Feng. Oo naman, nakipag-chat siya kay Suyamo ng higit sa isang oras, at hindi niya narinig ang boses ni Si Mengjiao sa kabilang side ng telepono, na nagpasaya kay Huang Feng. Well, gabi na, dapat kang matulog ng maaga. Bukas na lang ulit tayo mag-uusap, mabilis na sabi ni Huang Feng matapos marinig ang paghikab ni Suyamo. Well, maraming bagay ngayon, kaya medyo inaantok ako. Dapat kang matulog ng maaga, sabi ni Suyamo. Pagkatapos noon ay ibinaba na ng dalawa ang telepono. Gayunpaman, hindi makatulog si Suyamo dahil may isang taong matagal nang naghihintay sa kanya sa tabi niya. Tapos ka na bang makipag-chat sa lalaking iyon? Tumingin si Si Mengjiao kay Suyamo at nagtanong. Oo, hindi ka pa natutulog. Tanong ni Suyamo. Oo, sabi ni Si Mengjiao. Pagkatapos, tinitigan niya si Suyamo at seryosong nagtanong, Sister Yamo, gusto mo ba talaga si Huang Feng? Matagal nang bumabagabag sa kanya ang tanong na ito. Kung hindi niya ito maisip, hindi siya makakatulog. Iyon ang dahilan kung bakit hinihintay niya si Suyamo hanggang ngayon. Yamo. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Suyamo kay Si Mengjiao, actually, nagustuhan ko na siya kahapon.
Kaya lang, wala akong pisngi para sabihin sa kanya. Hindi ko akalain na bigla siyang maliliwanagan at magkusa na sabihin sa akin. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, medyo nahihiya pa rin si Suyamo dahil hindi sinabi ni Huang Feng sa kanya ang lahat. Sa huli, pinilit niya si Huang Feng na sabihin sa kanya. Sa madaling salita, siya ang nagkusa. Gayunpaman, mukhang hindi ito mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay naging mas malapit nga ang relasyon nilang dalawa. Ngunit, Sister Yamo, ang sitwasyon ng iyong pamilya. Hindi direktang sinabi ni Exi Mengjiao kung ano ang mali kay Huang Feng sa pagkakataong ito. Sa halip, tumingin siya kay Sister Yamo na may nag-aalalang ekspresyon. Ang sitwasyon ng pamilya ni Su Yamo ay katulad sa kanya. Ang ganitong pamilya ay hindi tumatanggap ng isang ordinaryong tao bilang isang kasintahan o kahit isang asawa. Bukod dito, ang ordinaryong tao ay isang security guard sa kanilang kumpanya. Iyon ay mas hindi katanggap-tanggap. Hindi ba't pinili nating magsumikap at sumalungat sa tadhana sa nakaraan dahil gusto nating makagawa ng sarili nating mga desisyon sa hinaharap? Narinig ni Suyamo ang mga salita ni Exi Mengjiao at dumilim ang kanyang mukha. We did it for this purpose in the beginning. However, our current achievements is already very good in the eyes of ordinary people, but in the eyes of the family, it's probably not enough. With our current achievements, it's probably very difficult for us to make our own decisions in our own marriage. Sa pagkakataong ito, si Exi Mengjiao ay hindi kumilos na parang spoiled brat na hindi pa lumaki. Sa halip, kumilos siya bilang isang may sapat na gulang na maraming iniisip. Ang mga salita ni Exi Mengjiao ay nagpalala sa mood ni Suyamo. Ito ay dahil alam niyang tama si Exi Mengjiao. Ang kanilang kasalukuyang mga tagumpay ay talagang hindi sapat para sa kanila upang gumawa ng kanilang sariling mga desisyon, lalo na sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang sariling kasal. Kung hindi natin na-meet ang mga requirements, then we'll continue to work hard. I believe that we can definitely do it. You don't want to be arranged by your family to marry someone you don't like, or even hate, right? Sabi ni Suyamo na may matatag na ekspresyon. Siyempre, kung gagawin talaga iyon ng pamilya ko, sisipain ko ang lalaking iyon hanggang sa sumabog siya sa araw ng kasal namin. Sisiguraduhin kong hindi na siya lalaki. Sabi ni Exi Mengjiao na may mabangis na ekspresyon. Ngunit, Sister Yamo, bakit Huang Feng ang pinili mo? Nagbago ang ekspresyon ni Exi Mengjiao, at muli siyang nalito. Kahit hindi siya pervert gaya ng sinabi mo, mabuti siyang tao. Pero, kahit gaano siya kagaling, security guard lang siya. Hindi naman sa minamaliit ko siya, pero hindi sigurado kung kaya kanyang suportahan in the future. Gusto mo ba siyang suportahan habang buhay? Walang dahilan kung bakit hindi ko siya masuportahan. Sinabi ni Suyamo, pero, sa tingin ko ay hindi ito posible. Sa katunayan, hindi mo lubos na kilala si Huang Feng. Malakas ang tingin niya sa sarili. Gustuhin ko mang suportahan siya, hindi ako papayag. At saka, maaaring hindi mo ito alam, ngunit kung ayaw kong umalis siya, matagal na siyang umalis sa kumpanya. Naniniwala ako na hindi siya magiging bantay habang buhay. Umalis sa kumpanya. Ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Exi Mengjiao. Oo, that time, I realized that I have feelings for him, so I'm selfishly kept him. I was afraid na pag-alis niya, wala nang chance na magkatuluyan kami. Speaking of which, ako ang nagpabe sa kanya, Suyamo said. Ate Yamo, paano mo siya binaygo? Kahit umalis siya sa kumpanya, baka hindi siya kasing galing niya ngayon. Manager pa rin siya ngayon. Bagamat binago ni Exi Mengjiao ang kanyang opinyon kay Huang Feng dahil kay Suyamo, hindi pa rin niya naisip na napakahusay ni Huang Feng. Actually, I really don't care what kind of achievements he can achieve. Nung nagustuhan ko siya, security guard lang siya. Kung mananatili siya bilang security guard in the future, hindi ko siya kamumuhian, sabi ni Suyamo. Siya ay hindi kailanman isang walang kabuluhang tao. Mengjiao, kapag nakilala mo ang isang taong gusto mo sa hinaharap, mare-realize mo na kapag gusto mo talaga siya, kahit ano pa ang status niya, hindi ito makakaapekto sa relasyon nyo. Ang pagkakaiba sa status ay hindi kailanman problema, sabi ni Suyamo. Kabanata 534. Hindi alam ni Exi Mengjiao kung mauunawaan niya ang ibig sabihin ni Sister Yamo sa hinaharap.
ngunit sigurado siya na hindi niya ito masyadong naiintindihan ngayon. Nang makitang mapilit si Sister Yamo at tila nagpasya na si Huang Feng, naramdaman ni Xi Mengjiao na nagkamali siya noon. Malinaw na hindi tinanggap ni Sister Yamo ang pagtugis ni Huang Feng sa salpok. Matagal na niya itong pinag-isipan. Mula pa noong bata pa siya, palaging mas matalino si Yamo kaysa sa kanya. Kailanman ay hindi siya naging magulo. Pagdating sa mahahalagang bagay, lalo na pagdating sa isang bagay na makakaapekto sa buong buhay niya. Imposibleng magulo ang ulo niya. Ang swerte talaga ng lalaking iyon, sabi ni Xi Mengjiao. Siyempre, alam niya kung ano ang ibig sabihin nito ng si Sister Yamo, na noon pa man ay umiiwas sa opposite sex, ay tinanggap ang pagtugis ni Huang Feng. Bagamat hindi niya planong pigilan sina Huang Feng at Sister Yamo na magsama dahil sa ugali ni Sister Yamo, halatang ayaw niyang tanggapin ito sa kanyang puso. Dapat mahanap mo rin ang sarili mong boyfriend, nakangiting sabi ni Su Yamo. I don't want one. I'm living a good life alone now. I can do whatever I want without anyone controls me, ani Xi Mengjiao. Sa oras na ito, bumukas ang pinto at bumalik si Tang Mazo. Gayunpaman, tila hindi siya nasa mabuting kalagayan. Amoy alak pa rin siya. Dahil sa masangsang na amoy, kumunat ang ilong ni Su Yamo at Xi Mengjiao nang pumasok siya. Sly Fox, bagamat nasa negosyo ka ng alak, hindi mo kailangang ibabad ang iyong sarili sa alak araw-araw. Ang dami mong nainom, sabi ni Xi Mengjiao habang nakatingin kay Tang Mazo na umupo sa sofa. Sa tingin mo gusto kong uminom. Tumingin si Tang Mazo kay Su Yamo nang may pasasalamat, pagkatapos ay sinabi kay Xi Mengjiao, lahat ng ito ay dahil sa mga mabahong lalaking iyon. Kung gusto kong makipag-usap sa kanila tungkol sa negosyo, kailangan ko muna silang kumain at uminom. Lahat sila ay gustong magpalasing sa akin. Bakit hindi nila tingnan ang kanilang tolerance sa alak? Mazo, babae ka. Dapat kang maging mas maingat sa aspetong ito. Kung talagang uminom ka ng sobra at sinamantala ng mga lalaking iyon, huli na ang lahat para sa pagsisisi, sabi ni Su Yamo. Ate Yamo, don't worry. Alam ko ang ginagawa ko. Sinabi ni Tang Mazo, at saka, kung hindi ako umiinom kasama ang mga taong iyon, hindi ko magagawa ang aking negosyo. Anyway, madalas akong umiinom noong nasa kabisera ako. Hindi ito gaanong naiiba sa ngayon. Hindi maganda ang takbo ng negosyo ni Tang Mazo. Sa lalawigan ng Qing, siya ay itinuturing na isang tagalabas. Maraming mga lokal na maniniil na pumipigil sa kanya, at ang kanyang pag-unlad ay limitado. Siyempre, kung siya ay may tulong ng kanyang pamilya, siya ay higit na mas mahusay. Gayunpaman, malinaw na hindi siya tutulungan ng kanyang pamilya sa bagay na ito. Sarili lang niya ang maaasahan niya. Matapos dumating si Pang Chengfo sa Jiang District, mas naging seryoso ang sitwasyon. Siya ang orihinal na pinupuntirya ng lalaking iyon. Bukod dito, maaari niyang gamitin ang kapangyarihan sa likod niya at ang impluwensya ng ilan sa mga young master sa Qing province para mapaunlad ang kanyang sarili. Ito ay malinaw na bagay na hindi maihahambing ni Tang Mazo. Sa makatuwid, sa panahong ito, ang kanyang pag-unlad ay lalong bumagal. Kung hindi, hindi niya kailangang personal na samahan ang mga taong iyon upang uminom at makihalubilo. At saka, kahit pumunta siya para samahan silang kumain at uminom, baka hindi niya magawa ang negosyo. Sa kabutihang palad, noong siya ay nasa kabisera, nabuhay na siya sa isang marangyang buhay, at ang kanyang pagtitiis sa alkohol ay bumuti. Bagamat gusto ni Su Yamo na hikayatin si Tang Mazo na kalimutan na lang ito kung hindi niya ito magagawa, hindi na kailangang sirain ang sarili. Gayunpaman, hindi niya ito masabi ng malakas dahil si Tang Mazo ay nagsusumikap din para sa kanyang sariling kalayaan. Katulad niya, hindi madaling sumuko si Tang Mazo. Walang karapatan si Su Yamo na hilingin kay Tang Mazo na sumuko, tanggapin ang kaayusan ng kanyang pamilya, at mamuhay ng walang kalayaan. Fox Tang, may pera pa ako dito. Pwede ko munang ipahiram sa'yo. Makaka-hire ka pa ng mas maraming tao. Sa ganitong paraan, makaka-relax ka ng kaunti. Bagamat karaniwang gusto niyang makipagtalo kay Tang Mazo, maganda pa rin ang relasyon nilang dalawa. Nang makitang pagod na pagod si Tang Mazo, gusto rin niyang tumulong. Salamat. Sa pera, may ipon naman ako. Sa ngayon, sapat pa. Kung kulang pa, hihiramin kita. Sinabi ni Tang Mazo, huwag na nating pag-usapan ang mga problema ko.
Pag-usapan natin ang isang bagay na masaya. Pagkatapos, tumingin si Tang Mazo kay Suyamo at sinabing, Sister Yamo, narinig ko mula kay Meng Zhao na kayo ni Huang Feng ay opisyal na nagde-date. Oo, hindi ito itinago ni Suyamo dahil alam na ni Tang Mazo ang tungkol sa kanya at kay Huang Feng. Kung gayon, binabati kita, sa wakas ay nakuha mo na ang gusto mo, nakangiting sabi ni Tang Mazo. Nakangiting sabi ni Tang Mazo. Bakas sa mukha niya ang inggit. Bagamat hindi gaanong nakipag-ugnayan si Suyamo sa opposite sex, nakahanap na siya ngayon ng taong gusto niya. Isa pa, nagkagusto rin sa kanya ang taong iyon. Ito ay isang bagay na dapat ikatuwa. Sa kabilang banda, bagamat maraming lalaki ang nakapaligid sa kanya sa kabisera, gusto lang nila siyang ihiga sa kama. Naiintindihan niya ang mga iniisip ng mga taong iyon, kaya palagi niyang binibigyang pansin ang kanyang sarili. Kahit na maraming tao sa paligid niya, hindi niya talaga gusto ang alinman sa mga ito. Na-lecture na niya si Xi Mengzhou dati, na sinasabi na wala siyang karanasan sa pag-ibig at hindi naiintindihan ang maraming bagay. Kung tutuusin, hindi pa talaga siya nai-inlove sa sarili niya. Siya ay nagkaroon ng karanasan dahil siya ay nakakita at nakaharap sa napakaraming lalaki, kaya natural, mas kilala niya si Xi Mengzhou. Sa makatuwid, ngayong si Suyamo ay talagang nakikipag-date, si Tang Mazo ay sobrang inggit. Iniisip ko pa rin na hindi sapat si Huang Feng para kay Sister Yamo. Muling idiniin ni Xi Mengzhou ang kanyang pananaw. Sa kasamaang palad, ang dalawa pang taong naruroon ay halatang hindi sang-ayon sa kanyang pananaw. Sister Yamo, sa totoo lang, medyo nag-aalala din ako. Kahit na maalis mo talaga ang kontrol ng iyong pamilya sa hinaharap, kung makakita ka ng security guard, malamang na problemado pa rin nila ito, sabi ni Tang Mazo. Ang pag-aalala ni Tang Mazo ay hindi makatwiran. Kahit na talagang makapagpas siya si Suyamo ng sarili niyang kasal sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap, nangangahulugan lamang ito na makakahanap siya ng angkop na tao. Hindi ibig sabihin nito na makakahanap na lang siya ng random na tao. Ang taong nahanap niya ay hindi maaaring masyadong masama, kung hindi, ang kanyang pamilya ay hindi sasang-ayon dito. Malinaw na hindi sapat ang pagkakakilanlan ng isang security guard para makompromiso ang pamilya ni Sister Yamo. Paano ito, Sister Yamo? Bakit hindi mo hayaang magtrabaho si Huang Feng sa akin? Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng ilang bahagi sa aking bagong kumpanya, at magkakaroon siya ng karera, sabi ni Tang Mazo pagkatapos itong pag-isipan. Kung mananatili si Huang Feng sa Changzhou Group, kahit anong posisyon ang makuha niya sa huli, hindi siya pagtitiwalaan ng pamilya ni Sister Yamo. Sa makatuwid, maaari lamang niyang patunayan ang kanyang sarili sa ibang mga kumpanya sa labas. Kabanata 535. Ang mga salita ni Tang Mazo ay nagliwanag sa mga mata ni Suyamo, at siya ay medyo naantig. Tama si Tang Mazo, kahit na ang kanyang pamilya ay handa na hayaan siyang pumili ng kanyang mapapangasawa sa huli, ito ay sa ilalim lamang ng kondisyon na siya ay makahanap ng isang taong may disenteng pamantayan. Kung masyadong masama ang taong nahanap niya, utol pa rin ang pamilya niya. Kung si Huang Feng ay nasa Changzhou Group, kahit na sila ni Meng Zhao ay nag-ayos ng isang vice president position para sa kanya sa huli, malamang na hindi iisipin ng kanyang pamilya na iyon ay sariling kakayahan ni Huang Feng, ngunit siya ang nag-aalaga sa kanya. Gayunpaman, iba kung magbukas siya ng kumpanya kasama si Tang Mazo. Pagkatapos ng lahat, si Tang Mazo ay hindi niya sariling tao. Kahit na may hinala na siya ang nag-aalaga sa kanya, si Huang Feng ang nagsumikap sa simula. Ito ay mas kapanipaniwala kaysa ngayon. Gayunpaman, hindi nagtagal, sumimangot si Suyamo. Gaya ng sinabi niya kay Xi Mengzhou dati, si Huang Feng ay mayroon pa ring malakas na pagpapahalaga sa sarili. Kung hahayaan niya itong pumunta sa kumpanya ni Tang Mazo, pagkatapos niyang maunawaan ang ibig nitong sabihin, iisipin ba niya na mas mahusay siya kaysa sa kanya dahil sa pagkakakilanlan niya bilang isang security guard? Kaya pala binago niya ang identity niya. Kung talagang ganoon ang iniisip ni Huang Feng, tiyak na hindi siya magiging masaya. Baka magre-resign siya sa kumpanya niya at hindi na lang siya pumunta sa kumpanya ni Mazo. Anong wala? Ate Yamo, may problema ba? Nakita ni Tang Mazo ang ekspresyon ni Suyamo at alam niyang dapat siyang magalit, ngunit maaaring may ilang mga problema. Sumasang-ayon ako sa ideya mo. Bagamat wala akong pakialam sa kanyang pagkatao,
natatakot ako na baka guluhin siya ng aking pamilya sa hinaharap. Kaya, ang iyong ideya ay mabuti. Sinabi ni Suyamo, gayunpaman, natatakot ako na si Huang Feng ay mag-isip ng labis at isipin na minamaliit ko ang kanyang pagkatao. Naisip ito ni Suyamo at sinabing, kalimutan mo na ito, hayaan siyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Hindi ako kwalipikadong hilingin sa kanya na gumawa ng kahit ano. Sister Yamo, ginagawa mo ito para sa kanyang kapakanan, sabi ni Tang Mazo. Oo, maliban na lang kung hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya at hindi kanya maintindihan, sabi ni Exi Mengjiao. Medyo nag-aalangan pa si Suyamo, ngunit sa huli, sa panghihikayat ng dalawa pa, nagpasya siyang sabihin kay Huang Feng ang kanyang ideya. Kung ano ang napagpasyahan ni Huang Feng, hindi siya tatutol. Gayunpaman, hindi pa rin masabi ni Suyamo kay Huang Feng ang ideyang ito kinabukasan, dahil humiling muli si Huang Feng ng leave. Bagamat nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Suyamo, wala siyang sinabi. Kasabay nito, naramdaman din ni Li Bingyan na ito ay isang awa. Ang tanging trabaho niya sa Jiang District sa pagkakataong ito ay tulungan ang Changzhou Group na kunan ng adang patalastas. Ngayong tapos na ang advertisement, ang tanging dahilan kung bakit hindi siya umalis ay dahil gusto niyang magsaya sa Jiang District. Siyempre, hindi siya magpapakasaya ng mag-isa, at hindi rin siya makikipagsaya sa kanyang katulong. Magiging masaya siya kasama si Huang Feng. Gayunpaman, mukhang abala si Huang Feng. Hindi man lang siya pumunta sa kumpanya. Wala siyang oras kahapon, at wala pa rin siyang oras ngayon. Gayunpaman, tila may mahalagang gagawin si Huang Feng. Hindi siya isang taong mang-uusig ng walang katapusan, kaya hindi niya ipinagpatuloy ang pang-aapi sa kanya. Nagpunta si Huang Feng sa sewage treatment plant sa madaling araw. Noong una, naisip niya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa halaman sa ngayon. Kailangan lang niyang dahan-dahan itong i-develop. Ang pangunahing focus niya ngayon ay ang pagbubukas ng bagong serbeserya. Gayunpaman, ang plano ay hindi makasabay sa mga pagbabago. Hindi pa nabubuksan ang kanyang serbeserya, ngunit ang sewage treatment plant ay nagbago na para sa mas mahusay. Bukod dito, kung ang bagay na ito ay matagumpay, ito ay magiging malaking tulong sa pag-unlad ng kanyang pabrika. Sa makatuwid, parehong binigyang halaga ito ni Huang Feng at Guo Liang. Naghintay sila sa opisina ng madaling araw. Nakita rin ni Huang Feng si Guo Mengan, na ilang araw na niyang hindi nakita. Kung ikukumpara sa huling pagkikita nila, napakaganda pa rin ni Guo Mengan, ngunit medyo payat siya. Gayunpaman, napakabuti ng kanyang espiritu. Siguro dahil pagod siya sa mga oras na ito. Talagang pagod na pagod si Guo Mengan sa panahong ito. Pagkatapos ng lahat, ang pabrika na ito ay nasa yugto na ngayon ng mabilis na pag-unlad. Marami pa ring mga bagay na dapat gawin araw-araw. Si Guo Mengan ay isang maliit na tauhan lamang sa nakaraang kumpanya. Siya ay may ilang kakayahan, ngunit malinaw naman, hindi siya nagkaroon ng malaking papel. Pero iba dito, siya na ngayon ang taong namamahala sa buong departamento ng pananalapi. Hindi siya masyadong pamilyar sa trabahong ito, at wala itong kinalaman sa dati niyang trabaho, kaya hindi siya pamilyar. Kung siya ay talagang isang maliit na tauhan, natural na hindi niya kailangang pagod na pagod. Kinailangan lang niyang magpagulo. Gayunpaman, nang siya ang naging boss ng departamento, ang ideya ng pagkagulo ay malinaw na imposible. Ayaw niyang bigyan sina Huang Feng at Guo Liang. Sa makatuwid, nagtrabaho siya ng mas mahirap kaysa sa iba upang umangkop sa kanyang bagong posisyon. Gumastos siya ng mas maraming enerhiya kaysa sa iba. Sa makatuwid, kahit na siya ay nakatira malapit kay Huang Feng, wala siyang pagkakataong makipagkita kay Huang Feng sa panahong ito. At hindi madalas pumunta si Huang Feng sa pabrika, kaya hindi nagkita ang dalawa. Mengan, ang taong ito, si Liang Zi, ay inabuso ka sa panahong ito. Malaki ang iyong pinayat, sabi ni Huang Feng kay Guo Mengan. Baliw, don't simply frame people. I usually tell her to do less, pero hindi lang siya nakikinig. Buti na lang andito ka ngayon. You can persuade her not to work so hard. Sabi ni Guo Liang sa gilid. Hindi ako nagsusumikap. Medyo nahihiya na sabi ni Guo Mengan, ayoko lang na mas masahol pa sa iba. Nadama ni Guo Mengan na siya ang taong namamahala sa departamento. Tiyak na hindi siya maaaring maging mas masahol pa kaysa sa kanyang sariling mga tao.
Kung hindi, paano niya mapangunahan ang mga ito? Sa makatuwid, maaari lamang siyang magtrabaho ng husto upang mapabuti ang kanyang kakayahan, na magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Hindi tapos ang trabaho sa isang araw. Wala kang dapat ikabahala, sinabi ni Huang Feng, at, sino ang nagsabi na mas masama ka kaysa sa iba? Sa paningin ko, mas magaling ka sa iba. Panipi, ang mga salita ni Huang Feng ay nagpainit sa puso ni Guo Miangan. Bigla niyang naramdaman na sulit ang kanyang mga pagsisikap sa loob ng maraming araw. Bukod dito, ang pakiramdam ng pagod sa kanyang katawan ay biglang nawala ng walang bakas. Nakita ni Guo Liang at Zhou Ruolan ang ngiti sa mukha ni Guo Miangan, at nagtawanan din silang dalawa. Oo naman, si Huang Feng ang lumapit. Ilang salita lang ang makakapagpasaya kay Guo Miangan. Mabilis na lumipas ang oras sa chat ng ilang tao. Nang makitang malapit na ang oras, maraming tao ang pumunta sa pintuan, handang makipagkita kay Chief Hu at iba pa. Hindi sila pinabayaan ni Chief Hu na maghintay ng mahabang panahon. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Huang Feng at ang iba pa sa pintuan, lumitaw ang kotse ni Chief Hu. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kotse ni Chief Hu ang lumitaw. Sa likod nito, maraming sasakyan. Malinaw, ang mga tao sa mga kotse na ito ay dinala ni Chief Hu. Kabanata 536. Ito ang lugar. Chief Hu, dinala mo ba kami sa maling lugar? Panipi, tama, napakaliit ng pabrika na ito. Paano magkakaroon ng magandang bagay? Pumunta lang yata dito si Chief Hu para tingnan. Siguradong wala dito ang totoong destinasyon niya. Matapos bumaba sa kotse ang mga boss ng mga kumpanyang iyon at makita ang laki ng pabrika ni Huang Feng, lahat sila ay nag-alinlangan sa desisyon ni Chief Hu. Pakiramdam nila ay napakatanga nila. Para talagang sundan siya sa ganoong lugar. Napakaraming maliliit na pabrika sa Jiangzhou. Bagamat mayroon din silang ilang mga produkto, maliwanag na hindi sila ang mga kasosyo ng malalaking negosyong ito. Ang kanilang karaniwang pakikipagtulungan sa negosyo ay sa malalaking pabrika. Ang ilang mga tao ay naghinala pa sa kanilang mga puso na si Chief Hu ay nakatanggap ng mga benepisyo mula sa boss dito, at talagang nagtrabaho ng gusto upang matulungan ang kabilang partido. Kailangang malaman ng isa na ang mga taong dumating ngayon ay pawang mga malalaking boss, at mayroong maraming mga negosyong pag-aari ng estado sa kanila. Dumating lang sila dahil sa mukha ni Chief Hu, pero ngayon parang nagsisisi na sila. Gayunpaman, hindi lahat ay nagkaroon ng ideyang ito. Kahit papaano, naramdaman ng ilan sa kanila na pamilyar ang pangalang, Rui Jia, matapos itong makita. Hoy, Rui Jia, parang narinig ko na yun somewhere. Panipi, familiar din ako sa pangalang ito. 2 days ago, parang binanggit sa akin ng manager ko ang pangalan na ito, pero hindi ko matandaan ang specifics. Mukhang ang mga tao sa ibaba ang nagrekomenda ng mga bagay sa pabrika na ito. Mayroon ba talagang magagandang bagay dito? Dapat sabihin na ang mga pagsisikap ng mga tindero sa pabrika ng Rui Jia sa panahong ito ay may epekto. Bagamat hindi sila makapunta sa lahat ng malalaking pabrika at negosyo sa Jiangzhou sa napakaikling panahon, pinuntahan pa rin nila ang ilan sa mga ito. Gayunpaman, malinaw na imposible para sa kanila na makita ang mga malalaking boss ng mga negosyong ito. Napakasaya na makakita ng manager na namamahala. Sa makatuwid, maaaring narinig ng ilan sa mga boss na ito ang pangalang Rui Jia, at maaaring hindi pa natatanggap ng ilan ang ulat. Gayunpaman, kahit na narinig nila ito, hindi nila alam ang tungkol sa kagamitan sa paggamot ng sewage na ito ng tatak na Rui Jia. Kung tutuusin, napakaraming bagay ang inaasikaso nila araw-araw. Normal lang na pabayaan ang maliliit na bagay na ito. Lahat, huwag hulaan. Ito ang aming destinasyon ngayon, ang Rui Jia, pabrika ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilla. Natural na nakita ni Chief Hu ang mga ekspresyon ng malalaking boss na iyon at alam niya kung ano ang iniisip nila sa kanilang mga puso. Sa totoo lang, pagdating niya kahapon, nag-alinlangan din siya nang makita niyang hindi kalakihan ang sukat ng pabrika. At saka, hindi ako kumuha ng suhol sa may-ari ng lugar na ito tulad ng inaakala mong ginawa ko. May maganda talaga dito, kaya kita dinala dito. Nakangiting biro ni Director Hu. Wala siyang anumang makasariling motibo sa bagay na ito, at hindi rin siya tumanggap ng anumang benepisyo mula kay Huang Feng.
Kaya naman kaya niyang gawin ang biro na ito ng may kumpiyansa. Nang makita ng mga amo na nakikita ang kanilang mga iniisip, ngumiti sila. Ang mga taong ito ay lahat ng malalaking boss. Ang ilan sa kanila ay may mas mataas na ranggo ng administratibo sa kanilang sariling mga negosyong pag-aari ng estado kaysa kay Chief Hu. Sa makatuwid, ibibigay nila ang mukha ni Chief Hu, ngunit hindi sila natatakot sa kanya. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit napakarami sa kanila ang dumating ngayon ay dahil bahagyang isiniwalat ni Chief Hu na ang pabrika na ito ay tila pinapaboran ng isang malaking boss sa probinsya. Iyon ang dahilan kung bakit sila dumating. Sa oras na ito, pinangunahan ni Huang Feng si Guo Liang at ang iba pa upang batiin sila. Mabilis silang ipinakilala ni Direk Hu sa isa't isa. "Welcome, mga boss. You can visit my factory." Tumingin si Huang Feng sa karamihan at sinabi sa hindi alipin o mapagmataas na paraan. Masasabi niya na ang mga taong ito ay hindi masyadong optimistiko tungkol sa kanyang pabrika. Gayunpaman, hindi niya intensyon na paboran ang mga taong ito. Siyempre, may minimum respect pa rin siya. May tiwala siya sa kanyang mga produkto. Sa makatuwid, hanggat ang mga taong ito ay may kaunting kaalaman tungkol sa mga bagay sa loob, malalaman nila kung gaano kahusay ang kanyang mga produkto. Bata talaga si Boss Wang. Sa oras na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumingin kay Huang Feng at sinabing, "Sa daan dito kanina, pinuri ni Chief Hu ang iyong kagamitan sa langit. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, Boss Wang. Kung ano ang iniisip ko ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang iniisip mo, hindi ba?" Nakangiting sabi ni Huang Feng. "Well, then let's have a good look." Sabi din ng iba. Malinaw, pagkatapos makita ang laki ng pabrika ni Huang Feng, hindi sila naniniwala na ang kagamitan ni Huang Feng dito ay talagang kasing ganda ng sinabi ni Chief Hu. Si Huang Feng ay hindi nag-alala. Ang pagpapakilala sa storage box ay hindi biro. Bukod dito, ang reputasyon ng mga kagamitan na ibinebenta sa maagang yugto ay napakahusay din. Sa pagkakataong ito, ang namamahala sa paliwanag ay si Master He pa rin. Sa harap ng napakaraming big boss, medyo kinabahan siya nang makita niya ang ganoong kalaking line-up sa unang pagkakataon. Gayunpaman, nang maisip niya ang mga kagamitan dito, kumalma siya. Sa katunayan, mas alam ni Master He ang tungkol sa kagamitan kaysa kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, nabasa lamang ni Huang Feng ang booklet. Wala siyang masyadong alam tungkol dito. Kaya lang alam niya na ang kanyang kagamitan ay maganda at mas mahusay kaysa sa iba pang kagamitan na may parehong uri. Gayunpaman, hindi niya talaga alam kung gaano kahusay ang kanyang kagamitan, kung gaano kahusay ang pagganap nito, o kung gaano ito kahusay, o kung gaano ito kahusay. Talagang wala siyang alam pagdating sa mga tiyak na numero. Gayunpaman, malinaw na hindi ganoon si Master He. Dati siyang matandang master sa pabrika na ito. Matapos kunin ni Huang Feng ang pabrika, siya rin ang namamahala sa produksyon ng mga kagamitan dito. Kaya naman, pamilyar na pamilyar siya sa kagamitan at maging sa hitsura ng bawat bahagi ng kagamitan. Halatang mas bagay sa kanya ang magpaliwanag. Ang mga boss na iyon ay halatang handa ngayon. Marami sa kanila ang talagang walang alam tungkol sa mga kagamitang ito. Kung tutuusin, magaling lang silang mamahala ng mga tao, pabrika, o kumpanya. Medyo nahirapan silang intindihin ang bawat kagamitan. Gayunpaman, dahil ipinaalam sa kanila ng maaga ni Chief Hu, bawat isa sa kanila ay nagdala ng isang taong may kaunting pangunawa sa lugar na ito. Sa makatuwid, kapag nagpaliwanag siguro, hindi nila lubos na mauunawaan. Bukod dito, sa isang propesyonal, makakagawa sila ng mas mahusay at mas tumpak na mga paghuhusga. Sa paliwanag ni Master He, nagbago ang mga mukha ng mga amo na ito at ang mga taong dinala nila. Malinaw, ang sinabi ni Guro ay ibang-iba sa iniisip nila. Sa una, mababa ang tingin nila sa mga kagamitan dito, ngunit kung totoo ang sinabi ni Master He, kung gayon ang kagamitan dito ay talagang mas mahusay kaysa sa mga kagamitan na ginamit nila noon, tulad ng sinabi ni Chief Hu. Kabanata 537. Nagsimulang magbago ang isip ng lahat. Baka totoo ang sinabi ni Chief Hu. Ang mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya dito ay talagang mas mahusay kaysa sa ginawa ng ibang mga pabrika. Ang mga amo na ito ay pawang mga amo ng malalaking negosyo at pabrika. Ang kanilang mga pabrika ay gumagawa ng maraming dumi sa bawat araw,
na nagdulot ng maraming polusyon sa kapaligiran. Ilan sa kanila ay iodine mande ng mga nakapaligid na residente noon. Sa katunayan, hindi naman sa ayaw nilang harapin ang dumi sa alkantarilya. Gusto ba nilang kasuhan ng ganito palagi? Gusto ba nilang sisihin ng gobyerno? Malinaw, hindi iyon ang kaso. Gayunpaman, hindi nila ginagamot ang dumi sa alkantarilya. Sa madaling salita, hindi nila ganap na tinatrato ang dumi sa alkantarilya. Iyon ay dahil ang gastos sa pagpapagamot ng dumi sa alkantarilya ay masyadong mataas. Ito ay napakataas na ito ay higit sa kung ano ang kanilang kayang bayaran. Sa orihinal, ito ay nagkakahalaga ng maraming pera upang makabili ng kagamitan. Ang pang-araw-araw na pagpapanatili ay nagkakahalaga din ng pera. Bukod dito, ang kahusayan ng kagamitan ay hindi mataas. Kung gusto nilang gamutin ang lahat ng dumi sa alkantarilya, kailangan nila ng maraming kagamitan. Bukod dito, ang mga kagamitang ito ay kailangang naka-on at tumatakbo sa lahat ng oras. Sa ganitong paraan, lahat ng uri ng gastos ay magiging maraming gastos. Lahat sila ay mga boss ng mga pabrika at negosyo. Malinaw, nais nilang ituloy ang kahusayan. Malinaw na hindi sila handang gumawa ng mga bagay na masyadong mahal. Gayunpaman, mayroong isang produkto na mas mahusay kaysa sa iba pang katulad na mga produkto. Ang presyo ay mababa, ang kahusayan ay mataas, at ang lugar ay maliit. Paanong hindi sila matutukso? Dapat malaman na kung hindi sila gumawa ng magandang trabaho sa sewage treatment, iimbestigahan ito ng gobyerno, lalo na ang mga taong nasa ilalim ni Chief Ho. Kung sila ay nahuli, sila ay pagmumultahin ng maraming pera. Sa makatuwid, kung talagang napakahusay ng kagamitang ito, handa silang bilhin ito. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang pabrika na ito ay lubos na pinuri ni Chief Ho. Kung may nangyari man, masasabi niya sa hinaharap na dulot iyon ng kagamitang ipinakilala niya. Marahil, si Chief Ho ay hindi patuloy na magpapahirap sa kanya. Pagkatapos nito, ipinakita muli ni Master He ang proseso ng pagtatrabaho ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya sa lugar. Ang mga amo na ito at ang kanilang mga tao ay nagulat nang makitang ang kahusayan ng kagamitang ito ay 5 beses o kahit 10 beses kaysa sa kagamitan sa kanilang pabrika. Napakalaki ng gap na ito, kaya bigla na lang natukso ang lahat. Ano sa tingin mo? Hindi naman ako nagsinungaling sa iyo, diba? Nakita ni Chief Ho ang mga pagbabago sa mga ekspresyon ng mga taong ito at nakaramdam ng kaunting pagmamalaki. Hindi ka ba naniwala sa sinabi ko kanina? Ngayon ay nabigla ka, tama ba? Naramdaman ni Chief Ho na ang mga taong ito ay hindi pa nabigla, kaya sinabi niya, alam mo, nang pumunta ako rito kasama si Secretary Q kahapon, si Secretary Q ay puno rin ng papuri para sa mga kagamitan dito. Nang marinig nila ang mga salita ni Chief Ho, nagliwanag ang mga mata ng lahat ng malalaking boss. Marahil ay higit sa isang tao ang maaaring tawaging kalihim Q sa lalawigan ng Qing. Gayunpaman, mayroon lamang isang tao na maaaring sumama kay Chief Ho at maging magalang. Ang taong iyon ay si Secretary Q, na kamakailan lamang ay ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Lahat ay tumingin kay Huang Feng sa ibang liwanag. Para makuha si Secretary Q na personal na pumunta sa pabrika na ito, halatang may kapangyarihan ang boss dito. Bukod dito, posibleng nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Secretary Q. Kung hindi, bakit hindi nila, na ang pabrika ay mas malaki kaysa kay Huang Feng, ay nag-imbita kay Secretary Q? Bakit siya pumunta sa maliit na pabrika na ito sa halip? Sa pag-iisip nito, inalis ng lahat ang dati nilang paghamak kay Huang Feng. Kahit na walang sinabi si Chief Ho, hindi sila tanga. Natural, alam nila ang mga paikot-ikot sa loob. Bata talaga si Kuya Huang at promising. May ganyang career ka sa murang edad. Namumula kaming matatanda sa hiya. Tama, napakaganda ng kagamitan ni Kuya Huang. Naniniwala ako na ito ay magiging isang malaking hit. Ilang oras na lang bago ka mag-expand. Kuya Huang, huwag mo kaming kalilimutan pagdating ng panahon. Malaking pagbabago ang saloobin ng lahat kay Huang Feng. Maganda ang kagamitan ni Huang Feng, at nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Secretary Q. Naturally, hindi sila tutol na magpakita ng mabuting kalooban. You flatter me. Kumpara sa inyong mga boss, malayo pa ako. Walang pakialam pa ring sinabi ni Huang Feng. Mula sa simula hanggang sa huli,
hindi siya nagbago ng mood dahil sa ugali ng mga taong ito. Napakaganda ng gamit ni Kuya Huang, paano natin ito mapapalampas? Order muna ako ng 50 units. Ang amo na nag-alinlangan sa kagamitan ni Huang Feng ang unang nagpahayag ng kanyang opinyon. Gayunpaman, ang kanyang saloobin ay ganap na naiiba mula sa dati. Bigyan mo din ako ng 45 units. Gusto ko ng 30 units. O order ako ng 40 units. Isa-isa ring sumigaw ang ibang mga amo. Bawat numero na lumabas ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Gu Liang at Master He. Ang mga order na ito ay higit pa sa kanilang mga nakaraang order na pinagsama. Bukod dito, alam ng lahat na ang laki ng mga pabrika ng mga taong ito ay napakalaki. Ang mga order para sa mga kagamitang ito ay mga paunang order lamang. Hanggat ang mga kagamitang ito ay napatunayang talagang mahusay, sila ay magsusunod sa mga utos. Ang mga bilang na ito ay hindi maliit na bilang sa paningin ni Gu Liang, Master He, at ng iba pa. Gayunpaman, sa mata ng mga malalaking boss na naruroon, ito ay wala. Ang halaga ng mga order na ito ay mas mababa kaysa sa dati nilang ginastos sa aspetong ito. Ang paggamit ng maliit na halagang ito para magkaroon ng magandang relasyon sa isang taong may magandang relasyon kay Secretary Qiu ay napaka-epektibo sa mga mata ng mga taong ito. Bukod dito, habang nagtatayo ng isang magandang relasyon, maaari din nilang lutasin ang mga problema ng kanilang sariling mga pabrika. Malinaw na nasa mabuting kalagayan sila at labis na nasisiyahan sa mga aksyon ng mga natatanging taong ito. Si Huang Feng ay nasa mabuting kalagayan din. Bagamat noon pa man ay tiwala siya sa mga produkto ng kanyang pabrika, natatakot din siya sa malalalim na eskinita. Kung hindi maibenta ang mga bagay, wala itong silbi kahit gaano pa kaganda ang kalidad ng kanyang mga produkto. Bukod dito, alam din ni Huang Feng na ang mga taong ito ay hindi ang mga boss ng lahat ng malalaking negosyo sa Jiangzhou, lalo pa ang buong Qing province. Masasabing sa lalawigan ng Qing, mayroon pa rin silang malaking pamilihang mapagkompetensya. Ang mga taong ito ay malinaw na nagbigay sa kanyang pabrika ng magandang simula. Ang mga order ng mga taong ito ay iba sa mga order ng 1 o 2 unit mula sa mga maliliit na negosyo na dati nilang pinapatakbo. Matapos gamitin ng mga taong ito ang mga kagamitang ito, mas madaling kumalat ang kanilang reputasyon. Kung ganoon, hanggat hindi masama ang kanyang mga produkto, tataas lamang ang mga order sa hinaharap. Maraming beses, kahit na walang sariling tindero ang nagkusa na pumunta sa kanyang pintuan, ang kabilang partido ang magkukusa na pumunta. Masasabing napakahalaga ng negosyo ngayon sa pag-unlad ng kanyang pabrika. Sa makatuwid, bilang boss ng pabrika, natural na hindi masama ang mood ni Huang Feng. Sa tanghali, si Huang Feng ay naglaro at nagkusa na imbitahan ang mga boss at si Director Hu na kumain. Bagamat walang kawani ng public relations sa pagkain, palaging napakaganda ng kapaligiran. Masasabing nasiyahan ng mga bisita at ang host. Kabanata 538. Pagkatapos kumain, ang pabrika ni Huang Feng ay pumirma ng maraming kontrata sa pagbili. Ang ilan sa mga amo ay maaaring nasiyahan sa pag-inom sa tanghali. Nung pinirmahan nila ang mga kontrata, mas marami pa ang order niya kaysa sa sinabi niya noon. Malinaw, ang kultura ng pag-inom ay napakahalaga pa rin. Masayang-masaya sina Huang Feng at Gu Liang na makuha ang mga order na ito. Tuwang-tuwa rin ang mga manggagawa sa pabrika. Pagkatapos ng lahat, ang paggamot sa pabrika ay medyo maganda. Kapag maganda ang pag-unlad ng pabrika, magagawa nila ng maayos. Kung nabangkarote ang pabrika tulad ng naunang amo, baka hindi na sila makahanap ng maayos na trabaho tulad ngayon. Dahil sa malalaking order na ito, halatang hindi sapat ang stock sa bodega. Ito ay dahil kailangan nilang mag-overtime sa linya ng produksyon. Masigla ang buong pabrika. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kadali. Bumantong hininga si Gu Liang kay Huang Feng. Sa pagkakataong ito ay medyo namumula pa ang mukha niya. Halatang tanghali ang dami niyang nainom. Nang magsalita siya ay may amoy alak sa kanyang bibig. Mas mabuti ang sitwasyon ni Huang Feng. Hindi ito dahil mas mataas ang tolerance niya sa alak kaysa kay Gu Liang. Sa katunayan, ang kanyang pagtitiis sa alkohol ay hindi kasing taas ng kay Gu Liang. Gayunpaman, dahil mayroon siyang panloob na enerhiya, karamihan sa alkohol sa kanyang katawan ay pinilit niyang ilabas sa kalagitnaan ng proseso.
Kaya naman, laging malinaw ang kanyang isip. Kung hindi, natamba siya nang kaharap ang mga matitigas na tao sa inuman. Mukhang madali, ngunit kung hindi dahil sa mukha ni Secretary Q, gaano man kaganda ang ating mga produkto, malamang na hindi sila direktang magdedesisyon na bilhin ito on the spot. Hindi nabulag si Huang Feng sa mga utos na ito. Alam niyang bukas palad ang mga taong iyon sa kanilang mga utos. Bahagi nito ay dahil talagang maganda ang kanilang mga produkto, ngunit karamihan sa mga ito ay dahil gusto nilang bigyan ng mukha si Secretary Q. Pagkatapos ng lahat, ang mga order na iyon ay hindi masyadong marami para sa kanila. Naiintindihan ko, sabi ni Guo Liang, Obviously, alam din niya ang rules dito. Kaya nga, Madman, kailangan mong panatilihin ang magandang relasyon kay Secretary Q. Sa ganoong paraan, mabilis na uunlad ang pabrika natin sa Qing Province. Damn you, are you asking me to flatter him? Nakangiting saway ni Huang Feng. Paano ito matatawag na pambabula? Sinabi ni Guo Liang, nakikita ko na malinaw na iba ang pakikitungo ni Secretary Q sa iyo. Hindi kanya tretuhin bilang isang boss, ngunit bilang isang junior. Kung hindi, sa kanyang kasalukuyang katayuan, hindi siya pupunta ng personal sa aming pabrika. Ang sabi ko, huwag mong sabihin sa akin na natulog ka sa kanyang anak na babae. Kung hindi, bakit siya magiging napakabuti sa iyo kung hindi kanya kamag-anak? What are you talking about? You can't say this casually. May anak talaga si Secretary Q. Huang Feng quickly said. If Secretary Q heard this and misunderstood that he had improper thoughts about his daughter, he might just take a gun and shoot him. Ah, he really has a daughter. Guo Liang obviously didn't know the specific situation of Secretary Q's family. He was just joking with Huang Feng. He didn't expect that Secretary Q really had a daughter. Then, he couldn't say anything carelessly. Otherwise, he would be in trouble if such a big shot hated him. Huang Feng thought that the reason Secretary Q was so good to him had little to do with Q Ningxuang. After all, at his position, it was very difficult to influence his behavior just because he was friends with his daughter. Therefore, Huang Feng thought that Secretary Q might be dead for doing this because he had helped him with Tung Chenjun's case and helped him move forward. He was returning the favor. Moreover, Secretary Q was also aware of his identity as a member of the National Security Agency, so this was probably part of the reason for his death. Huang Feng probably didn't know that his guess was only partially correct. Secretary Q was indeed very grateful to Huang Feng for helping him with Tung Chenjun's case. However, he had a good impression of Huang Feng. He wanted to help Huang Feng more because of his daughter. This was because he knew that his daughter had a good impression of Huang Feng, and he didn't have any intention of objecting. At the same time, Huang Feng had saved Qiu Ningxuang before. This was more important than anything else. That was why Secretary Q was so enthusiastic about helping Huang Feng. Otherwise, if it was only because of work, he wouldn't necessarily help Huang Feng in his personal career. At most, he would help him at work. However, when Guo Liang mentioned Qiu Ningxuang, Huang Feng also remembered that he hadn't seen her for many days. However, the two of them had a lot of phone calls because Qiu Ningxuang was now practicing magic. In this world, only Huang Feng had experience in this aspect. Therefore, whenever she encountered a problem, she always liked to ask Huang Feng. Huang Feng also knew that Qiu Ningxuang's surgery had not yet begun. Qiu Ningxuang herself didn't care, but Huang Feng, Secretary Qiu, and his wife were very concerned. Originally, Huang Feng was still wondering if Qiu Ningxuang's meditation would melt the bullet in her body. However, it seemed that it was impossible now. Thinking of this, Huang Feng walked out of the office and called Qiu Ningxuang. The reason why he walked out of the office was naturally because he was afraid that Guo Liang would gossip about something again. Huang Feng, why are you calling me? After the phone was connected, Qiu Ningxuang's surprised voice came. Can't I call you? Huang Feng said with a smile. Pwede, pero ito ang unang pagkakataon na nagkusa kang tawagan ako.
Dati, tinatawag kita, sabi ni Qiu Ningshuang. Ang mga salita ni Qiu Ningshuang ay medyo napahiya kay Huang Feng. Sa pag-iisip ng mabuti, tila ito ang nangyari. Noong nakaraan, tinatawag nilang dalawa si Qiu Ningshuang. Ngayon ang unang pagkakataon na nagkusa si Huang Feng na tawagan ang kabilang partido. Anong ginagawa mo? May oras ka bang lumabas para uminom ng kape? Mabilis na binago ni Huang Feng ang paksa. Siyempre, may oras ako, gulat na sabi ni Qiu Ningshuang. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay hindi lamang nagkusa na tawagan siya ngayon, ngunit nagkusa rin na anyayahan siya. Ito ang nagpagulat sa kanya. Sa panahong ito, si Qiu Ningshuang ay orihinal na nagpapagaling. Bukod sa pagsasanay ng mahika, wala talagang ibang magawa. Isa pa, hindi siya mahilig mag-shopping kaya sa bahay na lang siya. Matapos magkasundo sa oras at lugar para uminom ng kape kasama si Huang Feng, ibinaba ni Qiu Ningshuang ang telepono at nag-cheer. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang aparador at nagsimulang pumili ng sarili niyang damit. Ito ang unang pagkakataon na nagkusa si Huang Feng na anyayahan siya. Binigyang pansin pa rin ito ni Qiu Ningshuang. Pagkapili ng damit ay nag-makeup ulit siya at nagmamadaling lumabas ng bahay. Kabanata 539. Matagal ka na bang naghihintay? Nang dumating si Qiu Ningshuang sa napagkasunduang lugar kasama si Huang Feng, nalaman niyang nakaupo na doon si Huang Feng. Wala, kara-rating ko lang. Tumingin si Huang Feng kay Qiu Ningshuang sa harap niya na may pagtataka. Noong una niyang makita si Qiu Ningshuang, nakasuot ito ng uniforme ng traffic police at hindi sinasadyang naglagay ng make-up sa kanyang mukha. Kaya naman, bagamat napakaganda rin niya, tiyak na hindi ito kasing ganda ng maselang pananamit ngayon. Nakita rin ni Qiu Ningshuang ang paghanga at pagkamangha sa mga mata ni Huang Feng. Ito ay lubos na nagpasaya sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay walang kabuluhan ang kanyang pagsisikap bago lumabas. Kapag si Qiu Ningshuang ay karaniwang pumasok sa trabaho, bagamat siya ay naglalagay din ng make-up, ito ay napakasimpleng make-up. Mas handang gamitin niya ang oras para mag-makeup para magsanay sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang pagdating upang makita si Huang Feng ngayon ay malinaw na isang hindi inaasahang sitwasyon. Bihira lang siyang magbihis ng maingat, at halatang hindi masama ang epekto nito. Bakit ka ba nagmamadaling yayain ako? Pagkatapos mag-order ng kape ni Qiu Ningshuang, bahagyang ngumiti siya at sinabi kay Huang Feng. Hindi ba pwedeng kape na lang? Tanong ni Huang Feng. You usually don't even take the initiative to call someone. Bakit ka ba nagmamadaling yayain ako? How could it be just to drink coffee? Sinabi ni Qiu Ningshuang kay Huang Feng na parang kilalang kilala niya ito. Hehe, napangiti si Huang Feng na nahihiya at sinabing, sa totoo lang, tinawagan kita ngayon dahil wala na talagang ibang dahilan. Naisip ko lang na hindi pa tapos ang iyong operasyon, kaya gusto kong itanong kung kumusta ka na. Nang marinig na nag-aalala si Huang Feng sa kanyang karamdaman, mas naging masaya ang puso ni Qiu Ningshuang. Nakangiting sabi niya, ganun pa rin. Nasa katawan ko pa rin ang bala, pero hindi ito nakaapekto sa buhay ko at paglilinang. Tinatalakay pa rin ng mga doktor na iyon ang partikular na plano ng operasyon. Sa orihinal, napakahirap ng ligtas na alisin ang bala. Sa oras na ito, si Director Qiu ay naging Secretary Qiu, na naging dahilan upang ang mga doktor na ito ay lalong natakot na basta-basta gumamit ng kutsilyo kay Qiu Ningshuang. Kung may nangyari talaga, wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Walang sino man ang handang kumuha ng panganib na ito, kaya ang bagay na ito ay nadrag pa. Si Qiu Ningshuang mismo ay hindi masyadong nagmamalasakit. Sa kanyang palagay, bagamat may dagdag na bala sa kanyang katawan, hindi ito nakaapekto sa kanyang buhay at paglilinang. Sapat na iyon, hindi na niya kailangan pang ilabas iyon. Gayunpaman, halatang hindi yun iniisip ni Huang Feng. Anuman ang mangyari, nasa eksena siya nang nasugatan si Qiu Ningshuang. Bukod dito, nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Qiu Ningshuang. Hindi niya gustong makita ang potensyal na banta na ito sa katawan ni Qiu Ningshuang. Dahil nagkaroon siya ng karanasan sa pagtrato kina Tianlin at Bai Xiaoro, nagkaroon si Huang Feng ng ilang karanasan sa paggamit ng kanyang panloob na lakas upang pretuhin ang iba. Sa makatuwid, sinabi ni Huang Feng kay Qiu Ningshuang, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Hahanapin kita. Ano, alam mo ba ang Chinese medicine?
Bagamat sinabi niyang naghihinala siya, hindi nag-atubili ang mga galaw ni Qiuning Shuang. Direkta niyang iniabot ang kanyang maputi at malambot na braso sa harap ni Huang Feng. It's not Chinese medicine, but internal strength. Ang internal strength can heal injuries. Alam mo yan, sabi ni Huang Feng. Dahil alam ni Qiuning Shuang ang tungkol sa panloob na lakas, walang itinago sa kanya si Huang Feng. Alam mo ba ang panloob na lakas? Nagulat na sabi ni Qiuning Shuang. Alam niya lang na alam ni Huang Feng ang magic, ngunit hindi niya inaasahan na malalaman ni Huang Feng ang panloob na lakas. Pwede mo ba akong turuan? Sure, but you have to acknowledge me as your master first. Hindi ba ganyan ang nakasulat sa Wuxia novels? Nakangiting sabi ni Huang Feng kay Qiuning Shuang habang inilagay ang daliri sa braso nito. Kailangan kitang kilalanin bilang aking Panginoon. Hindi alam kung ano ang naisip ni Qiuning Shuang. Bakas sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Sa huli, sinabi niya, kung gayon kalimutan mo na ito. What's wrong? Ganun ba kahirap para sa'yo na tawagin akong master? Tanong ni Huang Feng. Of course. Don't expect me to call you master. Tsaka ngayon lang ako interesado sa magic, sabi ni Qiuning Shuang. Si Qiuning Shuang ay may magandang impresyon kay Huang Feng. Paano siya magiging handa na tanggapin na si Huang Feng ay mas matanda sa kanya? Kahit na walang pakialam si Huang Feng, hindi niya ito matatanggap sa kanyang puso. Natural na hindi alam ni Huang Feng kung ano ang iniisip ni Qiuning Shuang. Naisip lang niya na mas interesado si Qiuning Shuang sa magic ngayon. Kaya naman, wala na siyang ibang sinabi. Sa halip, sinubukan niya ang kanyang makakaya na tumuon sa pagkontrol sa sarili niyang mahika. Isang mainit na enerhiya ang pumasok sa katawan ni Qiuning Shuang. Ang enerhiyang ito ay nagbigay sa kanya ng napaka-pamilyar na pakiramdam, dahilan upang mapapikit siya ng comfortable. May magic power sa enerhiyang ito, at si Qiuning Shuang ay nagaw-inang din ng magic power. Kaya naman naramdaman niyang pamilyar siya at hindi niya ito tinanggihan. Walang pakialam si Huang Feng tungkol dito. Sa oras na ito, ang enerhiyang kinokontrol niya ay umabot na sa paligid ng puso ni Qiuning Shuang. Doon, ang enerhiya na dumadaloy ng maayos ay biglang nakaramdam ng isang pagtutol. Kumunat ang noo ni Huang Feng. Pakiramdam niya ay may isang bagay na hindi bagay sa katawan ni Qiuning Shuang. Dapat ito ang bala. Bukod dito, nalaman ni Huang Feng na ang bala na ito ay hindi katulad ng sinabi ni Qiuning Shuang. Wala itong epekto sa katawan niya. Sa katunayan, ang epekto ay nangyari na. Ang daloy ng dugo sa paligid ng bala ay malinaw na bahagyang nabara, at ang kanyang mga meridian ay nasira. Ang dahilan kung bakit hindi naramdaman ni Qiuning Shuang ang epektong ito ay dahil ang epektong ito ay hindi malaki sa ngayon. Bukod dito, dahil nilinang niya ang mahika, maaari nitong maibsan ang ilang sitwasyon. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, tiyak na magkakaroon ng mga problema. Sinubukan ni Huang Feng na ibalot ang kanyang enerhiya sa bala. Sa prosesong ito, hindi siya nakatagpo ng anumang mga paghihirap. Gayunpaman, pagkatapos nito, nang sinubukan niyang alisin ang bala sa katawan, nakatagpo siya ng matinding pagtutol. Bukod dito, ang mukha ni Qiuning Shuang ay nagpakita rin ng sakit. Malinaw, ang kanyang pamamaraan ay hindi naiiba sa operasyon. Ang sakit ay tiyak, at maaaring hindi ito magtagumpay. Sa makatuwid, mabilis na itinigil ni Huang Feng ang kanyang mga aksyon at binago ang paggamit ng kanyang enerhiya upang hugasan ang bala ng paunti-unti. Gayunpaman, wala siyang masyadong nakitang epekto. Nandoon pa rin ang bala. Medyo nahirapan si Huang Feng. Sa mga libro o sa TV, nakita ni Huang Feng na ang mga taong iyon na may malalim na panloob na lakas ay maaaring direktang gumamit ng panloob na lakas upang direktang alisin ang mga arrow sa kanilang mga katawan. Pagkatapos, ang bala na ito ay maaaring malinaw na direktang, inalog, palabas. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ni Huang Feng bilang isang second-rate na eksperto ay tila hindi ito magagawa. Kabanata 540, Paano na? Sabi ko ayos ka lang. Panipi, nang makitang inalis ni Huang Feng ang kanyang kamay mula sa kanyang braso, sinabi ni Qiuning Shuang na may ngiti sa kanyang mukha. Halatang hindi siya nag-aalala sa tama ng bala sa kanyang katawan. Natatakot ako na ang sitwasyon ay hindi kasing ganda ng iniisip mo, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Qiuning Shuang ang kanyang napansin.
Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Kapag ang aking panloob na puwersa ay mas malakas, dapat akong tulungan kang malutas ang bala. Inalaw siya ni Huang Feng at sinabing, "Siyempre, bago iyon, maaaring tinulungan ka na ng mga doktor na iyon na alisin ang bala." Nang malaman ni Qiu Ningshuang ang tungkol sa aktwal na sitwasyon sa kanyang katawan, bahagyang natigilan siya. Gayunpaman, nang makitang inaaliw siya ni Huang Feng ng ganito, napakasaya pa rin niya. Bukod dito, nagtiwala pa rin siya kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, nailigtas siya ni Huang Feng ng higit sa 1 beses, at sa pagkakataong ito, malamang na magagawa niya itong muli. "Siyempre naniniwala ako sa iyo," sabi ni Qiu Ningshuang. "Tungkol sa mga doktor na iyon, sa palagay ko ay wala silang lakas ng loob na itulak ako sa operating theater." Kahit na ang mga salita ni Qiu Ningshuang ay hindi masyadong kaaya-ayang pakinggan, alam ni Huang Feng na ang kanyang sinabi ay totoo. Ang mga doktor na iyon ay malamang na hindi nang ahas na dalhin siya sa operating theater. Sige, huwag na nating pag-usapan ang topic na ito. Iba na ang pag-uusapan natin. Malinaw na ayaw ni Qiu Ningshuang na pag-usapan ang kanyang kalagayan. Nga pala, kamusta ang factory mo? Alam ni Huang Feng na si Qiu Ningshuang ay dapat na nagsasalita tungkol sa planta ng paggamot ng dumi sa alkantarilya. Dahil alam ito ni Secretary Qiu, normal para kay Qiu Ningshuang na malaman ito. Speaking of which, kailangan ko pa ang tulong ni Uncle Qiu. Pagbalik mo, tulungan mo akong magpasalamat sa kanya. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Kahit na ang sitwasyon ni Qiu Ningshuang ay hindi kasing optimistiko gaya ng kanyang sinabi, tila walang panganib sa maikling panahon. Hanggat mas malakas ang kanyang panloob na puwersa, matutulungan niya itong malutas ang problemang ito. Sa makatuwid, ang mood ni Huang Feng ay hindi masyadong nalulumbay. Sinabi sa kanya ni Huang Feng ang tungkol sa nangyari sa kanyang pabrika ngayon. Ngumiti si Qiu Ningshuang at sinabing, napakasensitibo pa rin ng mga taong iyon sa mga aspetong ito. Si Qiu Ningshuang ay natural na nagsasalita tungkol sa mga malalaking boss na iyon. Dahil ipinanganak sa ganoong pamilya, hindi nagulat si Qiu Ningshuang sa sitwasyong ito. Pagkatapos noon, casual na nag-chat ang dalawa. Biglang naisip ni Huang Feng ang kanyang sasakyan, kaya sinabi niya kay Qiu Ningshuang, "Hindi ka ba kasama sa pangkat ng pulisya ng trapiko? May kotse ako dito na wala pang plaka. Maaari mo ba akong tulungan na merehistro ito? Ang mas maaga ay mas mabuti." Panipi, sa panahong ito, higit na naramdaman ni Huang Feng na hindi maginhawa ang walang sasakyan. Bukod dito, mayroon pa ring hovercar na nakahiga sa kanyang storage ring. Ang hovercar na iyon ay hindi lamang nakatakbo sa langit, ganoon din ito sa lupa. Sa katunayan, hindi ito mas masahol kaysa sa mga supercar na iyon. Natural na gusto ni Huang Feng na makapagmaneho ito sa lalong madaling panahon. Kumuha ng lisensya, walang problema, sabi ni Qiu Ningshuang nang walang pag-aalinlangan. Hindi ito problema para sa kanya. Sa halip, na-curious siya tungkol sa kotse ni Huang Feng. "Bumili ka ng kotse. Anong brand ito?" Panipi, matapos malaman na si Huang Feng ay may sariling pabrika, hindi lamang isang security guard, hindi na nagulat si Qiu Ningshuang na si Huang Feng ay nakabili ng kotse. Hindi lang niya alam kung anong uri ng kotse ang binili ni Huang Feng. "Anong brand?" "Hindi ko rin alam," sabi ni Huang Feng. Hindi niya talaga alam kung anong brand ang kotse na ito. Hindi naniwala si Qiu Ningshuang, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, sinabi niya, "Nagkataon na wala tayong gagawin ngayon. Magmaneho ng kotse dito, at kukunin natin ang plaka ng iyong sasakyan ngayon." Okay, nais din ni Huang Feng na ayusin ang problema sa kotse sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, sa mga susunod na araw, maghahanap siya ng angkop na pagawaan ng alak na bibilhin, kaya tiyak na kailangan niya ng kotse. "Mag-drive ka muna, punta na ako," sinabi ni Huang Feng kay Qiu Ningshuang. Imposible para sa kanya na magpakita ng kotse sa harap ni Qiu Ningshuang, kaya maaari lang niyang paalisan muna si Qiu Ningshuang. "Anong sasakyan? Bakit napakahiwaga mo?" Medyo hindi nasisiyahang sabi ni Qiu Ningshuang, ngunit nangako pa rin siyang aalis muna. Pagkatapos, nakahanap si Huang Feng ng medyo malayong kalsada. Sa isang sulok, inilabas niya ang modelo ng kotse mula sa kanyang storage ring. Hindi lang si Qiu Ningshuang ang na-curious, kundi si Huang Feng mismo ay na-curious din kung ano ang hitsura ng kotse.
Dahil, sa ngayon, modelo pa lang ng sasakyan ang nakita niya, pero hindi niya nakita ang totoong sasakyan. Matapos kumpirmahin ni Huang Feng na walang tao sa paligid, at walang mga kamera, inilagay ni Huang Feng ang modelo sa lupa. Iniisip niya kung paano ito palalakihin. Tila naramdaman ng kotse ang mga iniisip sa puso ni Huang Feng, at bigla itong lumaki. Kaya, sa isang kisap mata, isang magandang kotse ang lumitaw sa harap ni Huang Feng. Ang magandang kurba, napakarilag na katawan, pinong pagkakagawa, at matigas na hitsura ay ginawang perpekto ang buong kotse bilang isang gawa ng sining. Sa sandaling lumitaw ang kotse, nakuha nito ang atensyon ni Huang Feng. Maaari niyang garantiya na ito ang pinaka-artistic at futuristic na sports car na nakita niya. Pagkatapos ng lahat, nagmula ito sa isang espasyo na mas advanced sa teknolohiya kaysa sa Earth. Hindi lamang ito nakahihigit sa mga tuntunin ng teknolohiya, ngunit nakahihigit din ito sa mga sports car sa Earth sa mga tuntunin ng hitsura at teknolohiya. Sobrang cool. Pagkaraan ng mahabang panahon, bum-ontong hininga si Huang Feng. Pagkatapos noon, hindi na siya makapaghintay na buksan ang pinto at maupo. Nasa sasakyan na ang susi sa mga oras na ito. Welcome Master, mangyaring pumili ng manual drive o automatic drive. Sa sandaling makapasok si Huang Feng sa kotse, narinig niya ang isang mekanikal na boses na ikinagulat ni Huang Feng. Pagkatapos nito, nalaman niyang mula sa sistema ng sasakyan ang boses. Bukod dito, tila may napakaraming katalinuhan ito, at talagang nakakausap nito si Huang Feng. Nakita ni Huang Feng ang maraming matatalinong robot sa naunang espasyo, kaya hindi siya nagulat sa advanced system ng sasakyan. Gayunpaman, kalaunan ay napagtanto niya na ang kotse na ito ay mas mahusay kaysa sa naisip niya. Pagkaandar ng sasakyan ay hindi man lang niya naramdaman ang vibration. Nang magsimula na itong gumalaw ay hindi na niya naramdaman ang kahit kititing na kilig. Ang Kat-Anji tanging pagkakagawa ng sofa ay nagpaginhawa kay Huang Feng. Tumunog ang dagandong ng motor, at ang tunog ay nagpakulo ng dugo ng mga tao. Tuwang-tuwa si Huang Feng. Inapakan niya ang accelerator at mabilis na lumabas ang sasakyan. Alam ni Huang Feng na sa espasyong iyon, ang bilis ng anumang hover na sports car ay mas mabilis kaysa sa mga sports car sa mundo, hindi pa banggitin na ang kanyang sasakyan ay espesyal na na-customize. Ang bilis nito ay tiyak na hindi mabagal. Sa kasamaang palad, ito ay malapit sa lungsod. Ang mga kondisyon ng kalsada dito ay malinaw na hindi nagpapahintulot kay Huang Feng na imaneho ang kotse sa pinakamataas na bilis nito. Bukod dito, si Huang Feng ay hindi masyadong kumpiyansa sa kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Hindi niya magagarantiya na ang sasakyang ito ay ligtas na makakatakbo sa napakabilis na bilis sa ilalim ng kanyang kontrol.